Okay, so isang magandang hapon po sa ating lahat. Sa pangunguna ng ating pong mga kapulisan dito po sa lalawigan ng Pangasinan, sa pangunguna ng ating RD, Regional Director, Police Brigadier General John C. Chua, and then ang ating Provincial Director, Police Colonel Jeff C. Pangit, sa lahat po ng ating pong mga kapulisan, lalong-lalo na po sa amin pong mga kapulisan doon po sa bayan po ng Malasiki. Hello, good afternoon po sa ating lahat. At syempre po, hindi ko po ihuhuli ang akin pong minamahal na asawa. Yan po sa si Pastor Terso Bulataw, pati na po ang aking mga anak. Queenie Herben Faith, Praise Yeshua, and then ang atin pong mga kamanggagawa sa Panginoon. Isang maganda at maalap, matagumpay na hapon po sa atin pong lahat. So isa pong pribilehyo na tayo po ay maimbitahan dito po sa Service at your service at nawa tayo po ay makatulong sa hapon na ito para po sa paglagong espiritual ng bawat isa sa atin. Okay, so tayo po ngayon ay mag-uumpisa na. Ang topic po natin ngayon ay pinamagatang Living the Full Life. So mamuhay tayo na puno ng buhay. Hello! Tayo po ba ay namumuhay na mayroong kabuluhan? May saysay po ba ang ating pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa? Iyon po ang nais po ng Diyos. Yung tayo po ay mamuhay dito sa ibabaw ng lupa na kalugod-lugod sa harapan po ng ating pong Diyos na buhay. Okay, so kayo pong lahat na aking makakasama ngayon ay maaari po bang buksan natin sumandali ang salita po ng Diyos at babasahin ko po saglit sapagkat tayo po ay naniniwala na ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at makapangyarihan po sa lahat. So, ang topic po natin ngayon is living the full life sa Romans chapter 12 verse 1. So, babasahin ko po habang ito po ay aking binabasa, uunawain po natin itong mabuti para po ito ay makatulong sa ating espiritual na pamumuhay. Ang sabi po dito mga minamahal na mga kapatid ay ganito po. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, ito po yung sinabi po ni Apostol Pablo sapagkat ang Diyos po ay nangangailangan po na tayo pong mga mananampalataya ay maging kalugod-lugod sa harapan po ng ating Diyos na buhay. So, alam po ba ninyo na itong salita po ng Diyos na Pablo, Apostol Pablo ay para sa bawat mga mananampalataya. Isinulat po niya ito para sa lahat ng mananampalataya. At mababasa po natin dito yung tatlong kataga, 3S. May nabasa nga po ako dito, 5Ps. Dito po naman ay 3Ps. Hindi po yung social and security system. Iba po yun. Ano po? Okay, so 3S po. Ano po yon? Ang sabi po ni Apostol Pablo para ang atin pong pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa ay maging banal, kalugod-lugod sa kanyang harapan ay S. Ano po yon? Surrender. Hello, surrender. Sabihin nga po natin, surrender. Surrendering our life to God. Bakit napakahalaga na isurrender po natin ang ating mga sarili sa harapan ng ating Diyos? So, tingnan lang po natin. Ang sabi po doon, mga kapatid. So, pag sinabing mga kapatid, urge yun, mayroong siyang pinanggagalingan. At ang sabi po doon, dahil sa habag ng Diyos sa atin, hindi niya sinabi na sa habag ng Diyos sa iyo. Ngunit sinabi niya dito na sa habag ng Diyos sa atin, meaning maramihan. So tayong lahat na mga tao. Bakit po? Sapagkat tayo po ay mga makasalanan. We are doing things, bad things. Correct? Kaya po, nahahabag po ang Diyos sa atin pong lahat. Kaya po, ang sabi ng Diyos na buhay sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Na sino man ang siyang manampalataya sa
binigyan ng buhay na walang hanggan. Ganun po, nahahabag ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, tayo po, bilang mga tao, ay maraming mga ginagawang kasalanan. Kaya nga po, ang sabi is living, killing. Ano po yung living? Living, tapos killing, living, tapos papatayin mo? No, hindi po yun ang ibig ko pong sabihin. Ano po, kagaya po na sinasabi ng banal na kasulatan, papatayin po natin yun pong mga masasamang hilig ng ating mga katawan. Hello? Sapagkat number 2S, ang sabi sa verse 2 po ay kailangan pong i-separate po natin ang ating mga sarili sa harapan po ng Diyos. Okay, so makikita po natin ulit dito sa Mateo chapter 16 verse 24. Ano po ba ang sinasabi? So babasahin ko po ulit sa inyo. Ang Mateo chapter 16 verse 24. So ganito po ang kanyang sinasabi. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." So maliwanag na sinasabi doon na sino mang nananalig sa ating Panginoong Hesukristo ay kailangang patayin, itakwil niya ang kanyang sarili para tayo po ay makapamuhay na kalugod-lugod sa harapan ng ating Diyos na buhay. So ano po ang ating gagawin? Araw-araw po tayo dapat na nananalangin sa ating Diyos. At dapat alam po nating isurrender ang ating buhay sa Diyos ng mga Diyos, sa Hari ng mga Hari, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung hinahanap ng Diyos sa ating mga buhay sa pamagitan po ng kanyang mga salita. Okay, so number 2 po na S, ano po yan? Separate. Hello, ang sabi po doon sa verse 2, at sabi po dito po sa verse 2, ano po ang nakalagay po dito? Ang sabi po ay, "Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa harapan ng ating Diyos." Hello? So makikita po natin dito sa mga talatang ito, na kailangan po natin i-separate ang ating mga sarili. Lumayo doon po sa mga makamundo, mga makasalibutang mga bagay. So nakita po natin dito may 2 patterns. Ano po yung 2 patterns na yan? Patterns of the world and patterns of the Lord. So dalawa po yan, patterns of the world and then patterns of the Lord. So sabi dito, kung sino daw ang lagi nating kasama, is yun din po ang magiging ugali po natin. Naniniwala po ba kayo? Hello, na kung sino po yung lagi ninyong kasama, is yun po yung magiging ugali ninyo. Halimbawa, kasama mo yung matabil na tao, kasama mo yung mahilig mag-chismis, or ano ba yun, marites. Ayan siya, mamaya, hindi mo mapapansin, magmamarites ka na din. Hello, yun pong mga nagsusugal. Pag lagi mo silang mga kasama, mamaya, hindi mo mamalayan, magsusugal ka na din. Yun pong mga mambababae. Hello? Pag lagi mo silang kasama, araw-gabi, wala ka nang gusto, sila yung lagi mong kasama, mamaya po, magiging babaero ka na din. Hello? Yun po yung mga bagay na ayaw ng Diyos na gagawin po namin sapagkat ito ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ang masasamang kasamay nakakasira sa magandang ugali. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Okay, so bakit? Ang sabi po, kailangan na ihiwalay po natin ang ating mga sarili sa mundo. Ang sabi po dito po sa unang Juan, chapter 2, verse 15, "Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay di umiibig
sa Ama. Okay? So, maliwanag na sinasabi dyan na ang sabi is huwag ibigin ang sanlibutan. Kaya huwag po tayong makisama doon po sa mga taong gumagawa ng hindi maganda sa harapan ng Diyos. Ang sabi pa dito sa Santiago chapter 4 verse 4, ang sabi dito, mga taksil, grabe ang ginawa ng Diyos. Hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan ka sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Gusto nyo bang makaaway ang Diyos? Hello, kapag hindi po kayo humiwalay sa sanlibutan, hindi po yun kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. At ang tinuturo sa atin ni Apostol Pablo, tayo po ay maging karapat. Dapat ialay natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Do not follow the world. Sabihin po natin, do not follow the world. Hello? Hello? And number 3S, for lastly, serve. Hello? Sir, bakit? Ang sabi po doon sa 4, 5, and 6, tayo po ay iisa. Sapagkat tayo po ay iisang nagmamahal sa buhay na Diyos, ay kailangan po tayong maglingkod sa Kanya. Learn to serve. Kung hindi natin alam ang maglingkod sa Panginoon, andyan po ang atin pong mga kasamang life coaches or iba't ibang mga kasama na nananahan ang ating Panginoong Hesukristo sa kanila pong mga buhay. Paano magiging pagpapala ng Diyos? Magiging pagpapala din po tayo dapat sa iba. Amen? Uulitin ko, paano tayo magiging pagpapala ng Diyos? Kailangan po tayong maging pagpapala sa iba. Kagaya po ng atin pong mga kapulisan, wala po silang iniisip palagi kundi ang tulungan ang bawat isa. Saan mang sulok dito, sa ibabaw ng lupa, saan man sila magpunta, yung kanilang puso at isip, nakafocus po ito sa pagtulong po nila sa atin pong mga kababayan. Okay po? So we are here to serve. Sapagkat ang atin pong mga kapulisan ay patuloy na nagmamahal sa ating lahat. Hindi lamang sila, lalong higit po ang Diyos na nais niya na tayo maglingkod sa Kanya, ialay ang buong buhay natin. Buong buhay, buong kaluluwa, buong espiritu dapat nasa ating Diyos na buhay. Na dapat po tayong mamuhay. Hello, na kalugod-lugod at banal sa harapan po ng ating pong Diyos. So, nawa po tayo po ay nakatulong sa bawat isa po sa atin, napakain ang ating kaluluwa sa pamagitan ng kanyang banal at makapangyarihang mga salita. So, sa atin pong mga sumusubaybay dyan, nakasakasama ko, magandang hapon po ulit sa atin pong lahat. So, dyan lang po kayo. Magbabalik ang Balitang Kasimbayanan ni Sir Belize at your service. Okay, good afternoon sa ating lahat.